napasalamat ako sa Panginoon na pinatayo niya ako sa oras na ito. Actually, gusto ko sana talagang magtumayo ngayon dahil wala akong tulog. Magdamag sumasakit ang buo kong katawan. Hindi ako makatayo, pero by the grace of God, tumayo ako. Dahil nung nakaraan pa itong message na ito, subalit nais ng Panginoon na ito'y talakayin ko ngayon dahil may kinalaman nga sa paglago ng kanyang iglesia sa lugar na ito. At yung mga bagay na ito, kung hindi natin tataglayin, ay hindi patuloy nalalago ang BOCGN. Pero sa pamamagitan ng ating tatalakayin ngayon, ay patuloy na kikilos ang Panginoon. At ako nagpapasalamat din dahil sa DOCM na ito, katulad ng ginagawa ni Pablo, si Pablo ang nagtanim, iba ang nag-alaga, pero ang Diyos ang nagpapalago. Amen. Kaya kung lumalago man to, wala tayong ibang pupurihin kundi ang Panginoon. Amen. Kaya bakit lumalago? Dahil sa nakikita ng taglay ng bawat isa, nakatanggap kaaya-aya sa Panginoon. Pagka nakita ng Panginoon ang puso natin ay ayon sa kanyang kalooban, hindi maaaring hindi siya kumilos. Palalaguin niya ang anumang gawain na kanyang pinatalim niya. At hinihiling ko nga sa Panginoon, ibalik ang physical kong kalakasan. Kasi marami nga akong natatanggap na pakaraw ako tumalikod na wala na ako, hindi po, lalo akong tumitibay. Lalo na kayo nasa final test ako. Dinaranas ko po ngayon ay final test. Pero hindi ako nawawala sa Panginoon. Ang salita niya ay lagi sa puso ko. At lagi kong nagmimitit, araw-araw yan. Huwag na tayong mawala sa Panginoon. Amen. Sa 41 years ko sa Panginoon, ay halos, hindi pala halos, nakita ko na, natutunan ko na. Kaya yun din mga kapatid, hindi sapat yung 10 taon pa sa Panginoon. Marami ka pang dapat malaman. Ako nga ngayon 41 years na sa Panginoon, marami pa rin ako natutuklasan. Kaya patuloy lang tayo mga kapatid, para nga tayo ay lumago sa Panginoon. At malaman natin yung mga bagay-bagay na tunay na magpapalaya sa atin. At katiyakan ng ating paglago sa Panginoon. Importante lumago tayo sa Panginoon. Amen. At ayoko lang sana magsalita dahil baka lumabas na ako'y nagyayabang. Pero hindi po. Amen. Lahat ng inumpisahan ng Panginoon na ako ang ginamit, nag-umpisa sa garahe. Itong gawain natin sa pag-umpisa. Sa garahe. Kung sa kapilya sa nag-umpisa, alam nila sister nila yan, sa garahe. Yung gawain sa pwede sa nag-umpisa, sa garahe ng kapatid ko. Yung sa Iloilo, saan? Sa garahe din. So, ibig sabihin, yung talaga ang gift ko, yung mission, church planting. Kaya kanya may pinapakita sa akin ng Panginoon, isang lugar, dito rin sa Cavite. Kaya sabi ko, Panginoon, kung kalooban mo ako'y magtanim uli na isa pang iglesia, balik mo ang aking kalakasan, physical. Amen? At nais ko ito pa rin yun. Dahil laging pinakikita sa akin, halos araw-araw pinakikita sa akin yung lugar kung saan nangangailangan ng salita ng Panginoon. At kung sakali, yun ang kalooban ng Panginoon, ito rin pangalan na ito ang aking gagamitin bilang outreach. Amen. At alam ko naman, na itong itinanim ko na, DOCM na ito, ako lang ang nagtanim. Pero ang pangalaga ngayon ay may pastor din. Siya ang Panginoon, ang talaga sa kanya, ginamit lang ako. Amen. Kaya, nawa ay may panahon pa rin ako sa gawain nato habang hinihintay ko yung palakasan ibibigay sa akin ng Panginoon. Amen. So, tatalakayin natin ngayon, mga kapatid, ay medyo may pitik. Nawa, tanggapin natin. At walang
Walang manggagaling sa akin kahit na isang salita. Lahat po ay babasahin natin. Amen? At yun nga, kung nais nating lumago, mga kapatid, tayo mismo, huwag tayong umasa sa mga naririnig natin. Hindi ko naman sinabing huwag kayong makinig. Makinig kayo kahit sa iba. No? Tubad na tayo. Ibig sabihin, mas maganda yung tayo mismo, ikaw mismo, sa sarili mo nag-aaral ka. Dahil ang tunay na teacher natin ay ang banal na Espiritu. Kaya nga sabi ng Lord, if you will continue my teaching, you will know the truth. And the truth will set you free. At doon ko natuklasan, nung ako sa sarili ko nag-aaral ako, nag-meditate ako, doon ko natuklasan, yung talagang may mga lihim na tayo matutuklasan. Tayo mismo nakatuklas. Hindi kung kani-kanino natin narinig. Kaya nga lang kung sinasabi, di ba, magkaroon tayo ng Berean Spirit. Ano ba yung Berean Spirit? Kasi mga tiga-Berean, kung ano man marinig nila kay Pablo, pagdating sa bahay, sinasangit-sit nila kung tama. Amen? So yun din mga kapatid, kung ano rin ang marinig nyo dito, na sinasabi ng kung sino man mag-preach dito, pagdating sa bahay, saliksikin nyo, tama ba yun? At kung mali, kahit ngayon, isishare ko, kung hindi nyo matanggap, puntahan nyo ako. Sabihin nyo sa akin mali, at sabihin nyo sa akin kung alin ang tama. Nasa kayo, magkakatulungan tayo. Amen? Kaya lang medyo, baka makanti yung iba sa inyo. Hindi ko po sinasadya yan. Nais ng Panginoon. Kasi nga, sabi nga, bahagi ng paglago natin ay yung tinatawag na pruning. Ano ba yung pruning? Sino ang naghahalaman dito? Ang pruning kasi, yung mga tuyong dahon, tuyong sanga, pinuputo dito para maging manariwa at magbunga. Kung makakaaray lang, makakaaray yung halaman, aaray yun eh. Dahil isipin mo, guntingin mo yung tuyong dahon, alisin mo yung tuyong sanga, pinuprune nga eh. Ganun lang ginagawa sa atin ng Panginoon. Pruning. Para tayo ay mamunga. Amen? So, tatalakayin natin ngayon ay ito. New life in Christ. Bagong buhay kay Kristo. Sino may bagong buhay dito? Amen. Sigurado kayo? Meron ako nung 1 linggo pa ito eh. May nadagdag lang kagabi. Kasi hindi nga ako makatulog. Dinuklat ko ang Bible. Sabi ko, may lapit na sana naman akong iba. Dinagdag ko. Kaya nga sinasabi, new life in Christ. Ibig sabihin, may bagong buhay talaga kay Kristo. Ano ang paraan? Ano ang sinasabi ng Bible? Hindi po ako ang magsasabi, ang Biblia. Doon po sa 2 Corinthians 5:17, alam ng marami ito. Ang sabi nito, kaya kung makipag-isa na kayo ay isang nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. So, sabi sa inyo, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bago na siya. Wala na ang dati niyang pagkatao. Hello? Wala na. Sa halip ito'y napalitan ng bago. Kaya nga tinatawag na born again na pinanganak ka na muli. Amen. Kaya ito kung didili-dilihin natin to, ano kaya ibig sabihin? Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, nakipag-isa ang isang tao, bago na sa kanila. Kaya nga ang tawag kay Kristiyano, dala natin ang pangalan ni Kristo. Amen. Pero may mga paraan, meron tayong dapat malaman, paano bang nababago ang isang tao. Hindi tayo ang magbabago. Ang Diyos ang may pagbabago din sa atin. Walang sino mang makakapagbago, walang sino mang makakasunod. Amen. Ang Diyos din ang gagawa ng paraan
para tayong mabago. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Yes. Kaya ba natin baguhin ang ating sarili? Hindi. Kaya nga ang tunay na nagbago ay pinagkakaroon ng banal na espiritu. At yan ang kikilos, yan ang magbabago sa atin. Yan ang magdidirect sa atin. Hindi ang ating sarili. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, mga kapatid. Kundi sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Amen. Lahat mo dito na nabautismohan, ha? Sino ba hindi nabautismohan? O lahat nabautismohan. Ano ba nagagawa ng bautismo sa atin? Pahingin sa pwede nitagal dito na nililipad din. Sige. Kasi pag lumipad, hindi ako nakakayupo. Ibig sabihin, anong paraan? Anong sinasabi ng Bible? Hindi po sa akin to. Ang Bible ang babasahin natin. Ano ang paraan? At ito dapat paunungan maintindihan natin. Doon sa Romans chapter 6, verse 1 to 14, ang sabi rito, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Ito, hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Ano ba ang ibig sabihin ng patay? Wala nang pakiramdam. Wala nang buhay. Patay ka na eh. Ibig sabihin, hindi mo nararamdaman yung mga tukso, yung kasalanan. Kaya dapat maunawaan natin ito. Amen. Hindi tayo, patay na tayo sa kasalanan. Paano pa tayo mamubuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo, Jesus ay nabautismuhan na sa kanyang kamatayan? Kaya ang bautismo minsan lang yan. Pero nagtataka ko, yung iba nga sinabihan ko, nung nasa Molino pa ako, sabi ko na bautismo na doon sa pinagalingan siya, kung papabautismo na naman, sabi ko papatayin muli si Kristo. May isang bautismo lang, kaya kailangan maintindihan ito. Kaya ito pinapaliwanag ko bago magbautismo . Kaya sabi, kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Yun ang simbolo ng bautismo. Kasama na tayo sa namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang papaano binuhay si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo rin ay magkakaroon ng bagong buhay. Sapagkat kung kasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Ito yung tinatawag natin eternal life. Namatay na. Ibig sabihin, nung nailimin na tayo yung lumang pagkatao, tapusin muna natin. Alam natin, ang dati natin pagkatao ay naipako na sa krus na kasama niya. Napako na pala upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at ang hindi na tayong maalipin pa ng kasalanan. Amen. Pero maraming Kristiyano ay buhay na buhay pa sa dating pagkatao. Ang sabi rin, pinako ng kasama, inilibing na. At nung nabuhay si Kristo, may panibagong buhay tayo, kaya nga tinatalakay natin, bagong buhay kay Kristo Jesus. New life in Christ. Born again, pinanganak ka na muli. Kaya nga sabi, pinanganak sa laman ay laman. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. That's why, kailangan panganak tayo sa Espiritu para mamatay yung ating katawang laman. Pero mga Kristiyano, dadaig pa rin katawan.
nung laman. Naintindihan natin? 7, 8, 9. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayo kasama niya kung paano siya nabuhay. Amen. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ang pinag-uusapan po rito yung physical na kamatayan. Ay spiritual na kamatayan. Hindi na tayo mamamatay. Dahil meron tayong tinatawag na eternal life. Ito lang buhay ni Kristo. Wala na sa atin yung physical life. Kaya kinakala hindi na tayo namumuhay sa ating physical. Na siya yung namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para, kanino? Sa Diyos. Para sa Diyos. Kaya kung kayo na born again, bagong buhay ka, hindi na para sa iyo yan. Hindi na para kung kanino yan, para sa Diyos na yan. Amen? Kaya dapat din ninyo ituring ang inyong sarili bilang patay sa kasalanan. Patay na kayo sa kasalanan, patay na tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na tayo nakakaramdam ng udyok ng kasalanan. Dahil hindi ba sunod-suro lang tayo. Alimin tayo ng kasalanan. Lahat tayo, walang makakatanggi dyan. At ngayon, nagkakasala pa rin tayo. Pero hindi tayo alipin. Hindi natin sinadya. Iba yung sinadya, nagkasala ka dahil sinadya mo. Nagkakasala pa rin tayo, nabigla ka, hindi ba? Pero hindi mo. Pero andyan ang banal na espiritu, kumabig ka agad. Right there and then, sorry Lord. Hindi ka tulad ng araw. Isang taon bago mag-umpisa. Ngayon hindi. Pag nagkasala ka ngayon, at that very moment, kukumpi ka ng banal na espiritu. Mali yung ginawa mo. Ano gagawin mo? Sorry Lord, forgive me. Nararanasan ba natin yun? Hindi magtatagal ang kasalanan. Hindi natin kakatulad. Siya kasi eh. Hindi naman ako nagkakailo kung hindi dahil sa kanya. Walang ganun ba si Kristo? Hindi ganun si Kristo. Lahat ginawa sa kanya. Gumanti pa siya. Hindi. Amen. Minsan ang tao kahit Kristiyano na matingnan lang na hindi maganda. Iba na lalabas sa bibig. Patay na nga tayo eh. Pagka patay ka na, hindi ka nakakaramdam ng ano man gawin sa iyo. Patay ka na sa laman, pero buhay ka sa espiritu. Nakukuha natin. Amen. Saan tayo? Yan. Huwag din yung paghariin at kasalanan sa inyong mga katawan. May kamatayan. Ang katawang may kamatayan, alin yan? Yung ating katawang lupa. May kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Galing tayo dyan. Ako aminado dyan. Lahat ng hiling ng laman ay ginawa ko nung araw. Pero salamat sa Panginoon. That was 1948. Ay 84. 48 pa lang ang panganak ako. Noong 84, doon ko nakilala ang Panginoon. Kaya 41 years na ako sa Panginoon. Ito, ngayon. Amen? Kaya sabi, huwag na ninyo ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan. Alimang bahagi. Amen? Yung mga bahagi, ano bang bahagi ng kakasala? Yung isip, yung mata, yung bibig, yung tenga. Yung mga kamay natin, mga paa natin, kung saan pumupunta, kung ano-ano ginagawa ng mga kamay natin. Kung ano-ano mga pinapakinggan natin, mga worldly. Nanonood tayo ng mga makamundo. Nakikinig tayo ng mga hindi kagad-tanggap ng mga salita at ito ay ginagawa natin. Lumalabas sa ating mga bibig. Kaya ano siya, huwag na ninyo ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan. Kasangkapan ng paggawa ng kasamaan.
Sa halip, ito na, sa halip. Ano dapat gawin? Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuha. Patay na nga tayo dun eh. Ngayon kung nakakaramdam ka pala, kung nakakaramdam ka, pagkaingit, pagkagalit, buhay na buhay ka. Sa katawang lupa. Amen? Kaya sabi, sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo ang kanya, ninyo sa kanya, ang inyong katawan bilang kasapapan sa kabutihan. Amen? Kaya binigay sa atin ng Banal na Espiritu. Kabutihan pa, mabuti ba yung gagawin mo? Tatanong tayo. 14. Ito malino to, sapagkat hindi na dapat mangyari sa inyo ang kasalanan. Dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan. Yeah. We are no longer under the law. Yeah. But, kundi nasa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. We are now under the grace of God. Amen. Ano ibig sabihin yan? Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Bakit? Kung ikaw na kay Kristo, hindi ba ginawa ito? Sinakripisyo ng Kristo yung sarili niya. Kaya tayo papailalim kay Kristo ngayon. Amen? Hindi binabaliwala yung kautusan. Sinunod na nga ni Kristo yan. Amen? Ano ba kautusan sa Old Testament? Ano ginagawa ng mga pare? Nag-aalay. Ano niya alay? Dapat kordero. Yung utos ng kordero. Ano yung naalay ng mga pare? Yung bulag, pilay, may sakit. Pilay inaalay. Kaya nga inalis na nga yun eh. Yung relihiyon na yun, yung paniniwala inalis na. Kaya nga si Kristo ang gumanap. Hindi hayop, kundi siya mismo ang inialay ng Ama. Siya ang kordero, walang bati kasalanan. Hindi pilay, hindi bulag. Amen? Kaya dyan, sabi ba, hindi naman kundi nasa ilalim ng kagandahan o under grace. Pagka napay Kristo pa, under grace ka. Kahit nagkasala ka, hindi mo naman sinadya, under, pinukumbi ka agad. Dahil pinatawag ka na. Hinako na ni Kristo. Amen? Kung bagay sa ano, ako may utang na malaki dyan sa tindahan, hindi ako makadaan. Lagi nakabantay sa akin. Eh, binanayaran na pala ni Sister Mila. So, banayan ako, makakataan ako lang, hindi na ako sisingilin, di ba? Dahil binayaran niya. Nakukuha niya, ganun yung binayaran ni Kristo yung pagkakasala natin. At ang pinabayad yung kanyang katawan, yung kanyang sarili, para tayo makalaya. Amen. Nagkakasala man tayo, pero wala na tayo sa ilalim sa kapangyarihan. Amen. Nakukuha natin. Yan, kung yan ang sinasabi, mga kapatid, ano ang dapat natin gawin? Alam ba natin ano dapat natin gawin? Pinaupunod pa rin ni Roger kanina. Romans 12, 1 and 2. Ano sabi doon? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Buhay, hindi patay. Bilang isang handog na buhay. Ano sabi? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa ibig sabihin, banal. Ialay natin ngayon ang ating mga sarili. Amen. Hindi tayo mag-aalay na kung ano hinihingi yung ating sarili. Sabi kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga Israel habang nandun sa atin ako ay nakikiusap. Nakikiusap pa si Pablo eh. Diba?
sa inyo, naialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Ano ibig sabihin handog na buhay? Yung bagong buhay natin na ibinigay ng Diyos. Ibabalik natin sa Kanya, ihandog natin sa Kanya. Sa Diyos, ito ang karapat dapat nagpagsamba ninyo sa Diyos. Amen? Ito. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalulugod at ganap na kalooban ng Diyos. So ito ang dapat mangyari sa atin. Para tayo magagawa natin ang anumang mabuti, kalulugod at ganap na kalooban ng Diyos. Paano natin magagawa yan? Kung nakinig kayo kay Brother Bahal kanina sa kanyang devotion. Magagawa natin yung mga kanya yan. Ibig sabihin, lalago tayo. Hindi natin magagawa yan. Kung wala tayong lago, palaguan, hindi tayo lumago sa Panginoon. Magagawa lang natin yung mga bagay na mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos kung tayo malago na sa Panginoon. Ano tayo lalago? Kung natin kalimutan ang salita ng Diyos. Tayo sa sarili natin, mag-aaral mismo tayo. Tayo mismo. Mag-aaralan natin. Mas maganda yung mag-aaral tayo sa sarili. One-on-one kayo sa Panginoon. Amen. Kung bakit saan nag-text sa'yo ang Panginoon, basahin mo. Amen. Yan ang pinakaano natin ngayon. Pinaka-cellphone natin ngayon ang Bible. Baka may message ang Panginoon. Isip sa mga, may message ka pa. Buklat yung Bible, ililig ka ng Holy Spirit. Eh hindi, kung kailan lang gusto eh. Kaya nga mga cellphone ngayon, di ba may Bible na rin? Wala na excuse sa mga tao ngayon eh. Amen. Palagyan mo ng Bible, yung cellphone mo. Kung ayaw mo magdala. Amen po. So yan po, ibig sabihin, kung ating mga sarili ay kailang iyari natin. Paano ba tayo magiging banal? Sa pamamagitan din ang salita ng Diyos. Amen. Marami pa tayong tatalakayin. At tulad ng tinalakay ni Pastor Dino nakaraan, di ba? Tungkol sa magnanakaw. Baka hindi nyo alam, nananakawan tayo. Amen. Baka hindi nyo alam, yung oras ng Panginoon. At sa Panginoon, nananakaw pala ng ibang bagay. Pero may paraan dyan. Di ba? May paraan dyan. Pwede ba usapan niya kung anong paraan gagawin? Para yung oras sa Panginoon, hindi nananakaw. Hello? Hello. Aray ba? Totoo, hindi ba? Remember that this is a holy place. Where two or three are gathered together, I am in the midst of them. Dalawa o tao nagkatipon sa aking pangalan, ando doon ako sa kalangitaan. Yes. Hindi tayo sa 3, hindi tayo sa 5, hindi pa sa 10. Ang sabi ng Panginoon, two or three are gathered, 2, 3 nagkatipon lang. Sabi ng nandun ako sa kanilang kalangitaan. O dapat yung bahagi na yun, ilaan natin, ibigay natin sa Panginoon. Hindi maagaw ng iba. Amen. First Peter 2:21 to 25. Tingnan nyo, lahat binabasa natin, walang nagagaling sa sarili ko. Ang sabi nito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Yung paghihirap ba? Saan yan? Bahagi ng pagkatawag. Eh iba pagka na medyo naglaranas na. Katulad ko, nakakita sa akin, hindi dito, pinaparusahan daw ako. Sabi ko, kung alam mo na, mataranasan mo rin yan sa loob ko, pagtanda mo, mataranasan mo rin.
Naalala ko si Don Moen. Sino nakakaalam ng nangyari kay Don Moen? Diba? Sino ba si Don Moen? Composer ng kanta para sa Panginoon. Amen. Matapat siya, lingkod ng Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Hindi niya alam. Nagkaroon siya ng cancer at yung cancer na bihirang nangyari sa lalaki. Bakit? Breast cancer eh. Hindi pa kadalasan sa babae yun, breast cancer. Si Don Moen nagkaroon ng breast cancer. Isipin yung matapat sa Panginoon, pero hindi siya tumalikod. Yes. Sinasabi nga sa asawa ko, kung iba lang nakakaaralan yung naranas mo, baka wala na. Itetest tayo. Parang ang mag-aaral yan eh. Sinabi ko, para tayo lumudo eh. Amen? Ako nasa college na ngayon eh. Kaya-kaya ko yung pagtitiis na yan eh. Pero kung elementary ka lang, bigyan ka ng pagtitiis sa pag-college, hindi mo kakayanin. Kaya sabi ng Bible, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Amen. Hallelujah. Kung grade 1 ka sa Panginoon, hindi ka bibigyan ng pang grade 6. Malinaw ba, Brother Barry? Natalakay niya kanina. Pero kung repeater ka, bakit ka nag-repeater ka? Mahal mo yung teacher eh. Hindi ka nagsipag. Matulad na second year high school ako, ang ganda nung yung teacher namin nakanak, pinalitan, Mary Lippin, eh ang ganda. Amen. Ayoko na sabihin, ayoko na ituloy. So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan talaga lumago tayo. Ano tatalago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Kumain tayo, lagi tayo kumain. Amen. Ang sabi dyan, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat na si Kristo ay magtiis para sa inyo. Amen. Nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyo lubos na tularan. Amen. Hallelujah. May test nga tayo eh. Ang sabi ko nga sa ibang ano dyan, sa Peter din eh, di ba? Para tayong ginto, sinasalat sa apoy, nire-refine tayo. Amen. Hallelujah. May pagsubok. Kahit kasama natin ng Diyos, may pagsubok. Yes. Natatandaan niyo yung kwento, si Kristo sumakay sa bangka, kasama ng mga apostol. Ang sabi ni Kristo, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Pagdating sa laot, anong nangyari? Lumaki yung alon, lumakas yung hangin. Natakot sila. Ano sabi ng Panginoon? Nung ginising siya, ang liit ng inyong pananampalataya. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Yes. Amen. Hindi sila napahamak. Ganon din tayo mga kapatid. Kung tayo ang buhay natin ay kay Kristo, tinuturoan tayo ni Kristo Amen. na siya unahin. Huwag natin patulugin si Kristo. Pinapatulog natin sa buhay natin eh. Katulad ng mga alagad, siguro nagkukwentuhan sila na kung ano nung hindi kasali si Kristo, nakatulog. Kaya dapat uunahin natin. Unahin natin yung ating relasyon sa Panginoon. Amen. So yun yung mga kapatid. Tapos na rin. Yan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya isultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Ibig sabihin kahit na anong gawin sa kanya, hindi siya gumaganti. Amen. Kasi gumawa ng insulto. Nang siya pahirapan, hindi siya nagbanta sa halip. Pinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Amen. Ibigay natin sa Diyos yan. Kung ikaw talaga sa Diyos, pag-ubaya mo yan, buhay mo eh. Tinubos ka na nga eh. Eh siya bahala sa iyo. Di ba? Pero, mangyayari ang papahamakan sa iyo kung nakasangla ka pa rin. Tinubos ka na nga eh. Amen. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay nasa sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Namatay na tayo sa kasalanan, ibig sabihin hindi na tayo tinatalaban yan. Kahit na anong gawin sa atin.
Katulad ng mga disciple, paano namatay yung mga disciple? Di ba? Inulong, pinatay, initay. Si Juan, ano nangyayari kay Juan? Di ba? Nilagay sa kumukulong tubig. Ay langis. Kaya sabi ko, ayon sa kaloob, sabi ko, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay nang ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos, tayo mamuhay. Kaya, tatanungin natin ng Diyos, Panginoon, kalooban mo ba itong aking gagawin? Kalooban mo, Panginoon, itong aking pamamaraan? Tinatanong tayo. Huwag natin patulugin ang Panginoon. Lagi tayong kukonsulta. Amen. Halimbawa, meron tayo katulad pagtuon na yung Antonio. Meron siya. Dapat pagka ganun, makakaranas tayo. Unang konsultihin natin ang Diyos. Amen. Bago ka lumapit. Hindi ko sinatayo, huwag kang lumapit sa tao. Lalo mga leader ng church. Pero unahin mo ang Panginoon. Sa paglapit mo ngayon, gagamitin din ng Panginoon yung kinausap mo. Gumagamit din naman Diyos ng tao eh. Katulad ng doktor, ginagamit din ng tao yun eh. Kaya asilok eh, di ba? Ginawa ng apostol eh. Amen. At sa kasalanan, namatay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling. Amen. Hallelujah. Ayos. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang ligaw. Lahat tayo nagkaligaw-ligaw. Sino hindi naligaw dito? Lahat tayo naligaw. Amen? Ngunit ngayon, kayo nanumbalik na sa upang sumunod sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Amen. Kaya ang sinuwakay Kristo ay bagong nilalang eh. Kasi stay pastor siya mag-direct ng buhay natin eh. Sumunod lang tayo. Eh sinabi ng pastor, kumaliwa ka. Eh kanan ka ng kanan. Tumiretso ka. Eh di ligo ka ng ligo. No? Pero ganun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Kung mababasa natin ang kwento tungkol sa pastor. Di ba pagka nasugatan, hindi makalakad ang isang tupa, ano ginagawa? Pinapasan niya. Amen? At ibabalik sa kawan. O saya. Doon sa Kaya nga, eto, unawaan natin. Kaya nga, handa ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Ihanda natin ang ating isipan. At sa paghahanda natin, kumukonsulta tayo sa Panginoon. Panginoon, tama ba itong plano ko? Amen. Kasi sabi sa Bible, there is a way. Right. Bakit talakayin natin yan? Kaya handaan ninyo ang mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo pag naayag na sa Kristo. Ito yung tunay na pagpapala. Hindi sa mundong ito. Umasa tayo doon sa darating ng pagpapala pag naayag na si Kristo. Yun ang hinihintay natin. Remember that we are citizens of heaven. We are no longer citizens of this world. Manlalakbay lang tayo dito. Kaya huwag natin pagsikapan na yumaman, umunlad. At minsan namin misinterpret natin. Marami ko narinig nakakala na ganyan. Magkano naghihirap tayo tingin sa Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, I will supply all your needs according to your riches in Christ Jesus. Ibibigay ng lahat ng Diyos. Ako'y pumarito upang bigyan ka ng buhay na masagana. Iba yung masagana sa mga niya. Ang masagana, hindi ka kakapusin. Yung daily bread mo, ipinagkakaloob ng Panginoon. Amen.
At minsan, ang kayamanan, ginagawa rin pagsulot ng Panginoon. Bibigyan ka ng kayamanan, pero karamihan ng yumayaman, nawawala sa presensya ng Panginoon. Yes. Kung paano ginagawa niya ang kahirapan, katulad ng kay Hood. Amen. Kaya kung ano ang mangyari sa atin, umasa tayo sa Panginoon natin kanita, kasama natin lagi ang Diyos. Pagkakasama natin ang Diyos, ano mangyayari? Hindi tayo matatakot. Amen. Duman tayo sa apoy, tayo masusunod. Duman tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen. Palapakan nga natin. Huwag tayo umasa sa tao, sa Diyos muna. Bago tayo lumapit sa tao, sa Diyos muna. Amen. Amen. So yan, maliwanag yan. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pa sa tunay na pagkaunawa. So binigyan tayo ng sapat na pag-unawa ng Panginoon. Naunawaan natin yung kanyang mga salita. Ang tao nagkulang talaga, hindi makasunod. Kaya nga nagkaroon ng bagong tipan. Yung Law of Moses, saan sinulat? Sa bato. Yung binago, New Testament, saan nakasulat? Saan? Sa puso ng tao. Sa Hebreo, pag-iaralan nyo yung aklat ng Hebreo. At ang mahal ng Diyos ay kanyang pinapalo. Tinutuwid ka, papaluin ka. Amen? Kaya pagka, Kristiyano, papaluin, mahal ka ng Diyos eh. Amen? Chapter 8 ng Hebreo, pag-aralan nyo, sabi ko. Kung Hebreo, pag-aralan nyo, kung anong ginagawa ng Diyos, paano kumilos ang Diyos. Amen. Ngayon, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, unawain natin ito, mga kapatid. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Kaya magtatanong muna tayo sa Panginoon, Panginoon, kalooban mo ba ito? Magbibigay ba ng kaluguran dito? Yung gagawin ko, yung iniisip ko. Ano pagka hindi ka lugo ng Panginoon ko, kontrolin ka ng Banal na Espiritu. Malinaw yan mga kapatid. Ulitin natin. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sa lahat. Sapagkat nasusulat, magpakabanal tayo sapagkat ako'y banal. Amen. Hallelujah. Be holy for I am holy. And remember that this is a command. This is not optional. It is imperative. Dapat sundin. Dahil utos. Be holy for I am holy. Because without holiness, you cannot enter the kingdom of God. Amen. Kaya nga, ulitin natin yung sa Romans. Kaya magpakabanal tayo sapagkat ako yung Diyos ay banal. Kaya, tingnan muli natin yan. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masamang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sabang bilang isang handog na buhay. Banal. Banal at kalugod-lugod. Yun ang tamang pagsamba natin. Ano ang ibig sabihin ng banal? Ang kabanalan ay inside out. Sa loob at sa labas. Ay linggo, sasamba ako ngayon. Kalugod-lugod ba yung panlabas mo ngayon sa Diyos? Haarap ako sa Kanya. Katanggap-tanggap ba? Pumunta nga tayo sa party. Makita kayo suot ko. Okay kaya sa kanila? Alam mo sa Diyos. Amen.
Kung banal ka sa loob, maging banal ka sa labas. Inside out. Hindi yung panlabas lang. Pagka panlabas lang, ano sabi ng Panginoon? Para kang libingan. Na maputi sa labas, puro kalansay sa loob. Amen. Yan ang aral ni Kristo, di ba? Tama para sa iyo. Para kang libingan. Ibig sabihin, mga relihiyosong people, di ba? Magandang suot, kakit-kakit yung suot. Pero ano ang laman? Ang loob. Amen. Kailangan yung panloob natin at panlabas. Magkailangan sa Book of Timothy, yung dress code sa mga lalaki at sa mga babae. Ayaw kong sabihin sa inyo, pag pasahan nyo, pag-aralan nyo, Book of Timothy, andun na. Yung dress code para sa mga nananapanambahan. Sa lalaki at sa babae. Ano dapat isuot ng mga babae? Ano dapat isuot ng mga lalaki? Mga babae, dapat ba magsuot ng mga lalaki? At mga lalaki, dapat ba magsuot ng mga babae? May kanya-kanya kasi yan eh. Nalulugod ba ang Panginoon? Hello? So yun yun mga kapatid. Kaya nga, ito nakikita natin. Tingnan natin ang Luke 19. Andyan ba? Luke 19, 45, 46. Ayan, ang sabi. And he went into the temple and began to cast out them that sort put them in, and then he bowed. 46, saying unto them, it is written, my house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Sabi ng Panginoon, pumasok sa templo, nakita niya, may mga nagtitinta, nagdinegosyo. Ang ginawa niya, nung sa Book of John natin babasahin, gumawa pa kasi ng latiko eh. Pinagpapalo niya yan eh. Ang tahanan ng templo ng kanyang bahay tatawagin bahay panalanginan. Ginagawa ng pugit lang magnanakaw. Bakit? Kasi ang templo is a holy place. Yes, amen. Hallelujah. Hindi dapat gumagawa ng anumang hindi kabanalan. Katulad dito, niniwala ba tayo this is a holy place? Amen. Because ang mga tinawag ng Diyos is holy. So ang lugar na ito ay holy. Bakit? Because the presence of God ay narito. Ang presensya niya. Kaya dapat, I suggest, hindi siya ako'y namumuna. Ako'y nagsasuggest lang para manatiling banal itong lugar na ito. Hallelujah. Pag-aralan nyo, basic tayo ng paraan. Paano ang mga bata ay mahihiwalay sa panahon ng panambahan. Ako hindi sa namimigtas. Hindi ka ako sa kaayusan. Ngayon, wala akong pinipinsan, inaano ko lang nagsasabi para maging lalo lumago dahil ang Panginoon ang papalago. Pagka natutulugod sa atin ng Panginoon, gumagawa tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya, lalo niya palalaguin ito. Tandaan po natin, walang isa pa sa atin makakapagpalago ng iglesia ng Panginoon. Ang Panginoon gagawa ng paglago. Pag nakikita ang mga puso natin, pamamaraan natin ayon sa kanyang kalooban. Tutumbukin ko nung nakaraang linggo. Yung attention, tapos pa naman ni Pastor din, tungkol sa magnanakaw. Alam niyo ba, nananakaw yung oras para sa Panginoon. Mga bata, nagkakabulan tayo. Tatawa na, nagsisigawan, sumusunod doon sa mga ilalim ng upuan. Yung katabi ko, tutulog. Nalulugod ba ang Panginoon doon? Yeah. Kaya tayo pumunta dito upang magsumamba. Kaya ialay natin ang ating mga sarili bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod, katanggap-tanggap. Kumarap tayo, sa ano po pwede mga bata? And I know, Sister Ellen is willing.
Di ba? Sanay niya sa mga bata. Dahil teacher yan. Pagkaralan natin mabuti, para yung mga bata, yung sinasabi rin sa Bible, train a child while he is young, and when he is old, he will not depart from it. Amen. Train na natin yung mga bata habang bata pa, pagkapaglaki nila, hindi nila ito malimutan. Amen po. Amen. Nawa, hindi kayo nasaktan sa sinabi ko. Hindi ako may sabi sa Bible. Pamamaraan ng Diyos ang gawin natin. Kaya magtatanong sa Diyos, Panginoon, ano ang paraan mo? Lead us, Lord. Bigyan mo kayo ng pamamaraan at handa kami sumunod. Kaya ako tinatalakay ito, hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakasama niyo. Dahil sa nararamdaman ko, konting panahon na lang. Pero bago dumating ko, napauwi na ko ang Panginoon. Gusto ko yung isang assignment ko matupad pa. Nakapagtalim pa ako ng isang iglesia sa ibang lugar. Dahil yun talaga ang gift ko. Hindi lang tumulong din sa iba. Amen. So yun yung mga kapatid, kaya tayo dapat mag-ibala. At dapat tayo magpatuloy. Sandali na lang ito mga kapatid. Nasamantalayin ko lang dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ako. Dahil yun ang nararamdaman ko. Maniwala kayo din. Sa totoo lang ngayon nga, wala akong tulog magdamag. Kahit isang minuto wala akong tulog. Hindi ako makatulog. Anong ginawa ko? Nagbasa ako. Para sa pagpulat ko, alas 4 na pala. Nagising din si Tess. Dahil manluluto, papasok yung ako namin. Papasok sa trabaho. Kaya pagpapatuloy natin, mga kapatid, kung tayong mga inawa, magpatuloy tayong pagbabasa ng Bible. Ano ba sinabi sa John 8:31-32? Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo yung mga tunay na mga alagad ko. Sino yung tunay na alagad? Yung sumusunod sa turo. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. If you will continue my word, you will know that you will, in my teaching, you will know the truth, and the truth will set you free. Ang katotohanan magpapalaya sa atin. Kasi, mayroong pamamaraan, akala natin, tama. Dahil mabuti. Ang ganito. Parang si Eva, ganda. Masarap. Lies of the eyes, lies of the flesh. Maganda itong gagawin ko. Tutulungan ko siya, ganito, gano'n. Pero tandaan ko natin, may pamamaraan na hindi galing sa Diyos. Pagkamat sa tingin natin ay mabuti, maganda. Amen. Tingnan natin. Proverbs 14:12. Yeah. Nasabi dyan, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May daan na sa tingin tao ay matuwid at tama, pero ang dulo nito ay kamatayan o kapahamakan. Kaya titingnan natin, sa Panginoon ba ito mukhang maganda, gawin ko nga. Hello, hindi lahat ng daan galing sa Panginoon. Yes. Sa tingin ng tao maganda, matuloy. Makakatulong, pero hindi pa lang. Tandaan natin, si Satan ay nagpapanggap na angels of light. Yes. Kaya alam natin kontrahin. Kaya isang topic natin ngayon ay suggest, kung may panahon ko, kung wala man natin si Pastor Tim, isang mahalagang bagay na malaman natin, yung aralin, knowing the enemy. Dapat alam natin kalaban natin. Paano natin tiyatagong? Hindi natin kilala yung kaaway natin, yung kalaban natin, hindi na alam kung paano siya umatake. Dapat alam natin paano ba siya umatake. Hindi naranas ko yun, ano ba nangyari? Dapat alam natin yan. Tandaan natin, knowing the enemy. Sa Bible naman yan.
Amen. Last, Matthew 7, 13, 14. Enter ye in the straight gate, for wide is the gate, and the broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in therein. Dalawang daan. May maluwang at may makito. Maraming dumadaan sa maluwang dahil pwede lahat. Pero yung makipot, marami kang daranasin Yes. bago pa makapasok. Yes. Sino yun? Sabi ko ni Cristo, I am the way, the truth, and the life. Amen? No one will go to the Father except through me. Si Cristo yung makipot na daan. Marami siyang hindi pinapayagan. Marami tayong tatanggalin. Hindi pwedeng marami tayong bagahe. Hindi tayo makakaraan. Amen. So, sa 10:38, sabi, and he that taketh not his cross. Ang hindi magpasa ng kanyang krus, ano ba yung krus? And followed after me is not worthy of me, hindi ka dapat. Yes. Ay, hindi nagpapasa ng kanyang krus. Okay. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Kaya unahin natin ang Panginoon. Amen. And lastly, 16:24. Then he said unto his disciple, if any man will come after me, let him deny himself, kalimutan niya ang kanyang sarili. Huwag siyang makasarili. Amen? And take up his cross and follow me. Yes. Hallelujah. Huwag nating pangalandakan yung ating sarili. Ang galing ko. Amen? Hindi nakukuha sa diyan. Kaya ang Panginoon ang pinili mga mangingisda. Hindi siya pumili ng mga multimillionaire. Amen? Dahil ang mga multimillionaire, ayaw ng cross niyan. Pero tayo, pagkaraniwang tao lang, ang pinili ng Panginoon. May cross tayo dadalhin. Bigyan katanga tayo ng halimbawa ng Panginoon. Amen. And lastly, tingnan natin yung Psalm 139. Excuse me. Ako yung polo ko pinamuwas ko eh. Panyo pala ito. Bigyan ni Brother Rod. Amen. Ano sabi dito? Psalm 139, verse 1 and 2. Ano sabi dito? Tama ba yun? 39, 23, 44. 23. Ang sabi dito, search me, O God. Panginoon, siyasatin mo ako. Ito dapat natin ginagawa eh. Pasiyasa tayo sa Panginoon. Yes. Search me, O God, and know my heart. Alamin mo, Panginoon, alam mo ng ating puso. Amen. Hati-hari mo sa akin. Amen. Try me. Sumugin mo ako. Hallelujah. Si David ang humihingi ng pagsubok. Amen. Ang mga tao pagka sinubok, ayaw, tumatalikod. Pero ito si David mismo, try me. Subukin mo ako, bigyan mo ako ng pagsubok. Sabi, try me and know my thoughts. Alamin mo. Amen. And see if there any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. Sabi doon, deliver me, O Lord, from the evil one. Preserve me from the violent man. Sabi nito,
and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Amen. Sandali po. Tatapos na po. So yan po, si David mismo. Ngayon siya sa atin mo po. Alamin noon naman ng aking diwa, aking pag-iisip. Subukin mo ako, Panginoon. Yes. Yes. So ibig sabihin, susubukin tayo ng Panginoon. Yes. Si David mismo hindi. So ito yung gawin nating panalangin sa pamamagitan ng awit. Tumayo po tayo.